Alright mga ka-good news, may viral video ngayon na mapapaisip ka talaga. Makikita natin ang isang human skull o bungo ng tao na inilalagay sa isang napakagarang lalagyan. At pagkatapos nito ay may coronation ceremony para sa rebulto ni Saint Agatha. Mga ka-good news, totoong nangyari ang event noong August 17, 2026 sa Catania, Sicily bilang bahagi ng 900th anniversary celebration ng pagbabalik ng relics ni Saint Agatha. Pero ang tanong, biblical ba ang mga ganitong practice? Tara pag-usapan natin yan. Una, let's be fair about what the Catholic Church actually believes. Hindi itinuturo ng Catholic Church na ang relic mismo ay Diyos. Ang tawag nila rito ay veneration of relics. At kinikilala ito sa kanilang catechism bilang bahagi ng popular piety. Sa official directory nila, binabanggit din ang paghalik sa relics at pagdala sa mga ito sa procession. Kaya dapat alamin muna natin ang claim bago tayo mag-react. Pero pagkatapos nito, kailangan natin itanong, saan sa Bible itinuturo ang practice na kagaya nito? Pangalawa, hindi ito tanong kung faithful ba si Saint Agatha. Mga ka-good news, possible na si Saint Agatha ay isang faithful Christian na nagsuffer dahil sa kanyang pananampalataya. Dapat nating igalang ang testimony ng mga taong naninindigan o nanindigan para kay Kristo kahit sa gitna ng persecution. Pero ang issue natin ay, does the Bible command Christians to venerate the physical remains of departed believers? Mga ka-good news, wala tayong makikitang command o pattern sa New Testament na nagtuturo nito. Sa Acts chapter 19 verses 11 through 12, may panyo at apron na galing kay Apostle Paul na ginamit ng Diyos para sa mga miracles. Pero hindi iyon naging instruction para gawing religious object ang mga ito. At makikita rin natin sa 2 Kings chapter 18 verse 4, ang bronze serpent na ginawa noong panahon ni Moses, nang gamitin na ito ng Israelites bilang object of religious devotion, winasak ito ni Hezekiah. Dahil ang isang bagay na dating may connection sa ginawa ng Diyos ay nauuwi sa religious devotion. Pangatlo, our access to God is through Jesus Christ. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 ang sabi, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ka-good news, pwede nating alalahanin ng faithful believers. Pwede nating matutunan ang courage ng mga martyrs at igalang ang kanilang testimony. Pero kapag ang physical remains ng isang tao ay binibigyan ng religious veneration, kinakailangan natin itong itanong, Lord, saan ito nanggagaling sa iyong salita? Because sincerity does not establish doctrine, tradition does not establish doctrine, Scripture does. Mga ka-good news, ang sentro ng Christian faith ay hindi relic ng isang departed believer. Ang sentro ng ating pananampalataya ay si Jesus Christ na namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Kaya kahit gaano katanda o sagrado ang isang tradisyon, ang final question natin ay simple lang. Does the Bible teach us to do this? Dahil doon nagsisimula ang tunay na biblical discernment. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.